Pagbabalik sa bayan, pagkatapos ng 120 taon, pagkatapos ng 120 taon, nang lumabas ako sa arrival gate ng paliparan ng NAIA, lumuhod ako roon mismo. Inilapat ko ang noo ko sa malamig na sahig na marmol. Ito ang lupang pinangarap at sinasabik ng 4 na henerasyon bago ako, ang lupaing palaging tinatanaw ng aking lolo sa tuhod, si Hantik, habang buhay. Kailangan kong magsimula sa taong 1905. Sa tagsibol ng taong iyon, 103 Pilipino ang sumakay sa barko mula sa Maynila. Ang patutunguhan ay ang mga isla ng Hawaii. Nalinlang sila sa pangakong makakakuha sila ng malaking halaga pagkatapos magtrabaho sa plantasyon ng tubo sa loob ng 4 na taon. Puro kasinungalingan ang lahat. Pagdating nila, para silang naging alipin. Gigising sila ng alas 4 ng umaga at magtatrabaho hanggang alas 10 ng gabi sa pagputol ng tubo. Isang beses lang sila kumakain sa isang araw at babarilin sila kung tatakas sila. Pagkaraan ng 4 na taon na nakasulat sa kontrata, hindi sila pinayagang umuwi sa kanilang bayan. Nawalan sila ng kontak sa bayan at wala silang pamasahe para makauwi. Nagkawatak-watak ang mga nakaligtas. Ang ilan ay lumipat sa mainland America at ang ilan naman ay lumipat sa Cuba. 300 ang nanirahan sa Cuba. Isa sa kanila ang aking lolo sa tuhod, si Juanito Nito Santos. Ipinanganak siya sa Ilocos Norte noong 1882. Umalis siya sa bayan sa edad na 23 at nabuhay siya hanggang 121 taong gulang, ngunit hindi na niya nagawang makabalik sa sarili niyang lupa. Ang kaniyang anak, ang kaniyang apo, at ang kaniyang apo sa tuhod ay hindi rin nakatungtong dito. 4 na henerasyon ang pumanaw habang naghahangad sa kanilang bayan. Ako ang ika-5 henerasyon, si Raul. Ipinanganak ako sa Cuba at hindi ako marunong magsalita ng Tagalog o anumang dialektong Pilipino. Hindi ko rin alam ang marami tungkol sa kultura ng Pilipinas at hindi pa ako nakapunta rito. Ngunit ang dugo ng Pilipinas ay dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ay nanatili kahit pa lumabnaw sa loob ng 120 taon. Napansin ko ito 3 buwan na ang nakalipas noong araw na pumanaw ang aking lolo sa tuhod. Tawag iyon mula sa ospital ng alas 3 ng madaling araw. Sabi ay kritikal ang kondisyon ng aking 98 taong gulang na lolo sa tuhod. Na-ospital siya dahil sa pneumonia 1 linggo na ang nakalipas. Pagdating ko sa ospital at pagpasok ko sa intensive care unit, nakita ko siyang nakahiga, nakakabit sa mga makina. Napakahina ng kaniyang paghinga. Nang hawakan ko ang kaniyang kamay, dumilat siya. Gumalaw ang kaniyang labi at inilapit ko ang aking tainga. Sabi niya, "Kunin mo ang kahon. May kahon na nakatago sa ilalim ng aparador. Kunin mo ngayon din." Tumakbo ako ng 15 minuto papunta sa bahay ni lolo sa tuhod. Pumasok ako sa kwarto, binuksan ang aparador at sinuri ang sahig. Wala akong nakita. Nang tapikin ko ang sahig, isang bahagi lang ang may tunog na parang may espasyo sa ilalim. Ginamit ko ang kuko ko para buksan ang puwang. At nang buhatin ko ito ng buong lakas, may nakatagong espasyo roon. Isang kahon na puno ng alikabok ang nakalagay. Binuksan ko ang kahon at may lumang tela na nakatupi sa loob. Maingat ko itong inilatag. Sa puting tela, matingkad pa rin ang araw at 3 bituin ng watawat ng Pilipinas sa gitna. Iyon ang watawat ng Pilipinas na ginawa noong 1905. Ginawa ito mismo ng aking lolo sa tuhod gabi bago siya umalis sa bayan. Sa ilalim nito ay isa pang aklat. Ito ay isang record ng angkan na puno ng matandang Tagalog at Kastila na sulat. Nakalista rito ang pangalan ng 4 na henerasyon. At may lumabas na isang itim at puting litrato, isang batang lalaki na nakatayo, nakasuot ng barong Tagalog. Sa likod ay nakasulat, "Gabi bago umalis sa Maynila, 1905. Ito ang litrato ng aking lolo sa tuhod noong 23 taong gulang pa lang siya. Niyakap ko ang kahon at tumakbo ako pabalik sa ospital. Pagpasok ko sa ICU, dumilat si lolo. Nang makita niya ang kahon, umiyak siya. Hinawakan niya ang watawat ng Pilipinas na nanginginig ang mga kamay at nagsabi, "Bayan, ating bayan, kailangan tayong pumunta." Siguradong pumunta sa bayan at ipinikit niya ang kaniyang mga mata. Tumunog ng matagal ang makina at tumakbo ang mga doktor, ngunit huli na ang lahat. Ang huling salita ni lolo sa tuhod ay bayan. Umupo ako sa pasilyo at umiyak habang nakayakap sa kahon.
Ang watawat ng Pilipinas na 120 taon na, ang record ng angkan na 120 taon na, ang litrato na 120 taon na. Ito ang mga bagay na pinangalagaan ng 4 na henerasyon sa panganib ng buhay. At ito ang pangarap na hindi natupad ng 4 na henerasyon. Ito ang ipinagkatiwala sa akin ng aking lolo sa tuhod. Ngunit noon, hindi ko pa alam kung gaano ito kahirap na tatawagin akong peke, na hindi magtutugma ang DNA namin at babagsak ang lahat dahil sa 0.2%. 3 araw na ang nakalipas pagkatapos ng libing. Gabi-gabi ay binubuksan ko ang kahon, inilalatag ko ang watawat ng Pilipinas, binabasa ang record ng angkan at tinitingnan ang litrato. Sinubukan kong kopyahin ang bawat salita, ngunit hindi ko alam ang kahulugan. Ang iniwan ng aking lolo sa tuhod 120 taon na ang nakalipas, hindi ko man lang mabasa. Ako na anak ng kaniyang angkan. Ang aking ama ay tumutol. Walang kuwenta yan. Huwag kang magpakaabala sa mga bagay na 120 taon na ang nakalipas. Tayo ay Cubano, hindi tayo Pilipino. Alam mo ba kung nasaan ang Pilipinas? Nasa kabilang panig ng mundo. Paano ka pupunta doon nang hindi mo alam ang wika at wala kang kakilala? Tama siya. Wala akong pera, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog, at wala akong alam, wala akong kahit ano. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Ang huling salita ni Lolo sa tuhod ay, "Pumunta ka sa bayan." Ipinagkatiwala niya sa akin ang pangarap na hindi natupad ng 4 na henerasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, naglakbay ako papunta sa bayan. Nagdesisyon akong puntahan ang samahan ng mga Pilipino-Cubano. Hinanap ko ang direksyon, sumakay ng 3 bus, at naglakad ng 2 oras bago ako dumating. May luma at kupas na karatula sa lumang gusali. Nakasulat, "Samahan ng mga Pilipino sa Cuba." Kumatok ako at isang matandang lalaki na mukhang 18 taong gulang ang lumabas. "Ano ang kailangan mo?" tanong niya. "May gusto po akong itanong," sagot ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. "Pilipino-Cubano ka?" tanong niya. "Sa tingin ko po," sagot ko. Tumawa siya ng pabiro. "Kung Pilipino-Cubano, Pilipino-Cubano. Kung hindi, hindi. Ano? Yang." Sa tingin ko, inilabas ko ang kahon mula sa aking bag at ipinakita sa kaniya. Pamana po ito ng aking lolo sa tuhod. Binuksan ng matanda ang kahon at inilabas ang watawat ng Pilipinas. Nagulat siya. Nanginginig ang kamay niya. Hinawakan niya ang tela, sinuri ang tahi at nagsabing, "Luma ito. 120 taon na po," sagot ko. 1905? Tanong niya. Inilatag ko ang record ng angkan at sinimulan niyang basahin ang mga sulat. Juanito Santos, ipinanganak 1882, taga Ilocos Norte. Natuto raw siya ng Tagalog noong bata pa siya. Binaligtad niya ang pahina at sinuri ang angkan, Juanito, Fidel, Teofilo, at pagkatapos ay ang aking lolo sa tuhod, si Carlos. Nakasulat ang pangalan ng 4 na henerasyon. Tumango ang matanda at nagsabing, "Mukhang totoo ito. Masyadong komplikado para maging peke." Tumibok ng malakas ang puso ko. "Maaari po ba akong pumunta sa Pilipinas?" tanong ko. Umiling siya. "Ibang usapin yan," sabi niya. Sabi niya, "Para makapunta sa Pilipinas, kailangan ng pagkilala mula sa tribo o angkan. Isang pagtitipon ng mga pamilya na may parehong apelyido at kailangan nilang kilalanin ang dugo mo roon. Ang problema, napakarami raw kasing peke ngayon. Maraming nagpepeke ng record ng angkan para lang makapunta sa Pilipinas, kaya nagiging mahigpit ang mga angkan." Sabi niya, kailangan din ng DNA test, at dahil 120 taon na ang nakalipas, baka hindi na magtugma ang resulta dahil sa paghahalo ng dugo para akong sinaksak sa dibdib. "Gusto ko pa rin pong subukan," sabi ko. "Bakit?" tanong niya. "Dahil ito po ang huling habilin ni Lolo sa tuhod," sagot ko. Tinitigan ako ng matanda ng matagal at pagkatapos ay inilabas niya ang isang piraso ng papel mula sa kaniyang drawer. Ito ang contact ng Samahan ng Angkan ng Santos sa Pilipinas. Nakasulat ang email address. "Subukan mong makipag-ugnayan," sabi niya, "pero huwag kang umasa. Maraming peke kaya baka hindi sila mag-reply." Umalis ako sa samahan at umuwi. Agad akong sumulat ng email. "Ako si Raul Santos mula sa Cuba. Ako po ang inapo ng mga migrante noong 1905 sa Hawaii.
Nag-iwan ng record ng angkan at watawat ng Pilipinas ang aking lolo sa tuhod. Gusto ko pong umuwi sa bayan. Tulungan po ninyo ako. Ipinadala ko at naghintay. Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipas ang 1 linggo. Walang tugon. Nagpadala ako ng 10 beses, 20 beses, ngunit nanatiling walang laman ang inbox ko. Lumipas ang 1 buwan. Araw-araw, nakaupo lang ako sa harap ng computer. Hindi ako pumasok sa trabaho. Naghihintay lang ako ng balita. Sumabog ang galit ng aking ama. 1 buwan ka nang hindi nagtatrabaho. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi na sila magre-reply. Sumuko ka na. Tama siya. 1 buwan na ang nakalipas at wala pa ring kontak. Mukhang seryoso nga ang sinabi ng matanda sa samahan. Tinuturing akong perwisyo. Wala ni isa man ang nag-aalala sa sulat mula sa Cuba. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Nagpakita si Lolo sa tuhod. Nakatayo siya sa tabing dagat. Itinuro niya ang silangan at nagsabing, "Bayan, kailangang pumunta." "Paano po ako pupunta?" "Wala po akong paraan," sabi ko. Tumawa siya at nagsabing, "Kumatok ka sa ibang pinto." Nagising ako ng 4:00 ng umaga. Pinagpapawisan ako. Nag-iisip ako kung ano ang ibig sabihin ng ibang pinto at binuksan ko ang computer. Nag-search ako ng mga lugar na hindi angkan. Nag-search ako ng mga salitang tulad ng Overseas Filipino Workers Welfare Repatriation Program for Filipino Descendants. Sa resulta, nakita ko ang Sentro ng Tulong para sa mga kababayang nasa ibang bansa, STKI. Ito ay isang ahensiya ng gobyerno ng Pilipinas. Isang lugar na tumutulong sa mga Pilipino sa ibang bansa. Nang tingnan ko ang pahina, nakita ko ang programang paghahanap ng ugat para sa mga Pilipino sa ibang bansa at may isang parirala na lumitaw sa aking paningin. Espesyal na tulong para sa mga inapo ng migrante noong 1905 sa Hawaii. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Agad akong sumulat ng email. 4:00 ng umaga noon. Ipinadala ko ang parehong nilalaman na ipinadala ko sa angkan at naghintay ulit ako. 4 na araw na. Pag-uwi ko mula sa trabaho at pagbukas ko ng computer, may isang mensahe sa inbox ko. Mula ito sa Sentro ng Tulong. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko ito. Natanggap po namin ang inyong sulat. Lubos po kaming nakikisimpatya sa kalagayan ng mga inapo ng mga migrante noong 1905. Isa sa alang-alang namin ang inyong aplikasyon. Gayunpaman, kailangan namin ng resulta ng DNA test para sa pagpapatunay ng angkan. DNA test. Kailangan ko ito. Naghanap ako ng lugar na makakapag-DNA test sa Cuba. Isa lang ang nakita ko sa Havana. Tiningnan ko ang presyo, 400. Naramdaman kong umikot ang aking mundo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 400 sa Cuba? Ang average na suweldo ay 30. Kahit mag-ipon ako ng buong taon, 360 lang ang makukuha ko. Ang 10,000 ay mas malaki pa sa kita ng aming pamilya sa loob ng 1 taon. Inilahad ko ang usapin habang naghahapunan. Kailangan ng DNA test at tilang 400 daw ang halaga. Tumahimik ang hapagkainan. Nagsalita ang kuya ko. "Sigurado ka ba? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera?" Hindi ako makasagot dahil wala kami. Sabi ng ama ko, "Sobrang-sobra na yan. Dapat kang tumigil noong nag-reply na sila." Sabi ko, "Hahanap po ako ng paraan." Sumigaw ang ama ko. Ito ang unang pagkakataon. Sa 30 taon ko sa buhay, ngayon lang sumigaw ang aking ama sa akin. "Ibenta ba natin ang mga alaga? Ibenta ba natin ang bahay? Paano ang matrikula ng mga kapatid mo? Paano ang bigas para sa susunod na buwan?" Yumuko ako. Tama ang ama ko. Saan ako kukuha ng 400? Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at umiyak sa kama. Hindi ko alam ang gagawin. Ilang sandali ang lumipas. May kumatok. Si inay. Pumasok siya at umupo sa gilid ng kama. "Huwag kang masaktan sa sinabi ng tatay." Hindi siya galit. Nag-aalala lang. "Totoo namang wala tayong pera, anak," sabi niya. "Pero gusto mo pa ring pumunta?" Tanong niya. "Opo," sagot ko. "Bakit?" tanong niya. "Pangako po. Pangako kay lolo sa tuhod." 120 taon ang naghintay ng 4 na henerasyon at ngayon lang nagkaroon ako ng pagkakataon.
Hindi ko po ito palalampasin. Tinitigan ako ni inay ng matagal, pagkatapos ay inilabas niya ang isang sobre mula sa kaniyang bulsa. Galing yan sa kasal namin. Huwag mong sasabihin sa tatay mo. Binuksan ko ang sobre at may pera sa loob. Ibay wusumayuan. Alam kong kulang pa yan, pero ito lang ang kaya kong ibigay. Bahala ka na sa matitira. Siguraduhin mong pupunta ka. Para sa amin, para sa pamilya natin, sa bayan. 1.5. Kulang pa ng 2.5, ngunit ito ang simula. Mula kinabukasan, nagtrabaho ako ng todo. Gigising ako ng alas 4 ng umaga at magtatrabaho sa tubuhan hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos ng isang buwan, nakaipon ako ng 7. Kulang pa rin ng 700, 200. Nagsimula akong mangutang sa mga kapitbahay, 700, tutong. Nang sabihin kong babayaran ko sila, marami ang nagsabi, "Wag na. Good luck anak." Nakalikom ako ng 90, kulang pa ng 920. Isang gabi, dumalaw ang matanda mula sa samahan ng Pilipino-Cubano. Narinig ko na magpapa-DNA test ka raw. Nang sabihin kong kulang ang pera, inabot niya ang isang sobre. Pondo ito ng samahan, sabi niya. Binuksan ko at may 100 sa loob. May kondisyon, sabi niya. Kapag nakapunta ka sa Pilipinas, kailangan mo kaming i-update. Gusto rin naming malaman, ano na ang nangyari sa bayan. Ang mga miyembro ng samahan ng Pilipino-Cubano ay mga taong hindi rin nakabalik sa kanilang bayan habang buhay. Hindi lang ito pangarap ko. Ito ang pangarap ng lahat ng 300 inapo na nanatili sa Cuba. Nakalikom ako ng 380, kulang pa ng 20. Isang gabi, may sobre na nakalagay sa hapagkainan. Iniwan ito ng aking ama. Binuksan ko at may 20 sa loob. Walang sinabi ang ama ko. Wala rin akong sinabi. Iyon ang paraan niya. Naging 400 na. 150 mula kay inay, 50 mula sa akin, 80 mula sa mga kapitbahay, 100 mula sa samahan, 20 mula kay tatay. Pera na pinagsama-sama ng buong baryo. Pumunta ako sa Havana at naghanap ng testing center. Kinuha ang dugo ko, sabi ay lalabas ang resulta pagkatapos ng 2 linggo. Habang paalis ako, tinawag ako ng isang staff. May isang bagay po akong gustong malaman ninyo. Hindi sapat ang resulta ng test na ito. Kailangan ninyo ng comparison sample. Kailangang may kamag-anak kayo sa Pilipinas para maitugma ang DNA ninyo. Kung wala kayong kamag-anak, wala ring silbi ang test. Para akong inatake sa puso, imposibleng may kamag-anak ako sa Pilipinas. 120 taon na kaming umalis. Sino pa ang natira? 120 taon na kaming walang kontak. Hindi nila kami kilala. Umupo ako sa isang bench at umiyak. Nakaipon kami ng 404. Nag-ipon ang buong pamilya, ang buong baryo. Ngunit wala palang silbi. Walang silbi kung walang comparison sample. Tiningnan ko ang langit. Ang mga ulap ay umaagos, patungong silangan, patungong Pilipinas. Pag-uwi ko, nagpadala ako ng email sa sentro ng tulong. Nagpa-DNA test po ako, ngunit wala akong comparison sample. Wala po akong kamag-anak sa Pilipinas. Ano po ang dapat kong gawin? Pagkatapos ng 2 araw, nag-reply sila. May paraan. Sabi, ang angkan ng Santos sa Pilipinas ay nag-iingat ng DNA Bank mga sample ng mga inapo ng kanilang angkan. Kinumpirma raw ang record ng angkan ko at tinatayang kabilang ako sa angkan ng Santos sa Ilocos Norte. Makikipag-ugnayan sila sa angkan at hihilingin nilang magkaroon ng pagtutugma. Mag-update sila kapag may resulta. Nagkaroon ako ng pag-asa. Kung magpapadala ng sample ang angkan, makakapagtugma na. Naghihintay ako. Lumipas ang 1 linggo, lumipas ang 2 linggo, lumipas ang 1 buwan, Disyembre na. Ang deadline ng programa ng Sentro ng Tulong ay Disyembre 31. 20 araw na lang ang natitira. Araw-araw, sinisuri ko ang aking email, 1 beses sa umaga, 1 beses sa tanghali, 1 beses sa gabi. Walang laman ang inbox ko. Nag-aalala ako. 15 araw na lang, 10 araw na lang. Disyembre 21 na, 7 araw na lang ang natitira. Nang gabi na iyon, nag-refresh ako sa harap ng screen at may isang mensahe ang lumabas. Mula sa sentro ng tulong, nanginginig ang kamay ko, binuksan ko. Narito na ang resulta ng pagtutugma ng DNA. Pakitingnan ang nakalakip na dokumento. Para akong binibiyak ang dibdib ko.
Binuksan ko ang attachment, isang ulat. Tiningnan ko ang ilalim at sinuri ang resulta. 12.3%. Pagtutugma. Huminga ako ng malalim. Nagbasa pa ako. Hindi sapat para sa pagtukoy ng relasyon. Kailangang 12.5% o higit pa ang pagtutugma para kilalanin na malayo ang relasyon. Ako ay 12.3%. Kulang ako ng 0.2%. Nahulog ako mula sa upuan at umupo sa sahig. Hindi ako makapaniwala. 120 taon. 4 na henerasyon ang naghintay. Nag-ipon kami ng 400. Ang buong pamilya, ang buong baryo, ay nagbigay ng pag-asa. Ngunit magtatapos lang dahil sa 0.2%. Kinabukasan, may isa pang sulat na dumating tungkol sa resulta ng DNA. Dahil hindi umabot sa pamantayan ang pagtutugma, mahirap kilalanin ang inyong angkan sa kasalukuyan. Gayunpaman, kung may karagdagang ebidensya, maaari kayong humiling ng muling pagsusuri. Ang deadline ng muling pagsusuri ay Disyembre 28. Saan araw na lang? Karagdagang ebidensya. Ano pa ba ang gusto nilang makita? Ipinadala ko na ang record ng angkan, ipinadala ko na ang litrato ng watawat ng Pilipinas, ang litrato ng pamilya. Ano pa ang mayroon? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Inilabas ko ang watawat ng Pilipinas at inilatag, 120 taon ng tela. Nang hawakan ko, narinig ko ang kaluskos. Sinundan ko ng daliri ang mga tahi. Bawat tahi ay maingat at detalyado. Ginawa ito mismo ng aking lolo sa tuhod gabi bago siya umalis. Ano ang 0? 2%? Dahil lang ba nahaluan ng ibang dugo? Magiging peke na ang bagay na iningatan ng 120 taon? Sobrang sakit ng loob ko. Nang sandaling iyon, may nahawakan ang dulo ng daliri ko. Sa bahagi ng araw sa watawat, ang tela ay parang kakaibang mainit. Nang tingnan ko ng mabuti, doble pala ang tela, kinuha ko ang gunting at maingat na hinilad ang tahi. May nakita akong nakapasok sa pagitan ng tela, papel, nakatupi at nakatago. Maingat ko itong inilabas at inilatag. Puno ito ng mga sulat. May pulang ink sa ilalim. Kinunan ko ng litrato at inilagay sa translator. Lumabas ang resulta. Rehistro ng kapanganakan at tirahan. Juanito Santos, taga Ilocos Norte, inilabas noong Marso 15, 1905. Ito ang opisyal na matandang rehistro ng aking lolo sa tuhod. Isang opisyal na dokumento na inilabas noong 1905. Inilabas niya ito bago siya umalis at itinago sa loob ng watawat ng Pilipinas. Naniniwala siya na makikita ito ng kaniyang inaapo balang araw at iniwan niya ito bilang ebidensya para makabalik sa bayan. 120 taon itong nakatago sa loob ng watawat. Hindi alam ng aking lolo, hindi alam ng aking ama, hindi rin alam ng aking tatay. Ako lang ang nakakita. Lumabas ang luha ko. Agad akong umupo sa harap ng computer. Nagpadala ako ng email sa sentro ng tulong. Nakahanap po ako ng karagdagang ebidensya. Ito ang matandang rehistro ng kapanganakan at tirahan noong 1905. Nakatago ito sa loob ng watawat ng Pilipinas. Inilakip ko ang litrato at ipinadala. Tiningnan ko ang orasan. Disyembre 27, alas 3 ng umaga, 6 araw na lang bago ang deadline ng muling pagsusuri. Lumipas ang 3 araw, walang tugon. Disyembre, 25, Pasko. Sa Cuba, araw ito kung kailan nagtitipon ang pamilya, ngunit wala akong ganang magdiwang. May handa sa hapagkainan. Umupo ako, ngunit wala akong gana kumain. Nag-aalala ka, anak? Tanong ni inay. Opo, sagot ko. 0.2% ang kulang. Kahit may rehistro, baka hindi pa rin tanggapin. Tahimik na nagsalita ang ama ko. Kung hindi matagumpay, anong gagawin mo? Susuko ka ba? Umiling ako. Kahit hindi po, hahanap pa rin ako ng paraan. Pangako po ito. Pangako kay lolo sa tuhod. Tinitigan ako ng ama ko ng matagal. Pagkatapos ay nagbuntong hininga. Kamukha mo ang lolo sa tuhod mo, sabi niya. Ito ang unang pagkakataon na nagkuwento ang ama ko tungkol sa lolo sa tuhod ko. Ganoon din si lolo sa tuhod mo. Kapag nagdesisyon na, walang makakapigil sa kaniya. Habang buhay siyang tumitingin sa silangan daw. Noong bata pa raw ang ama ko, tinanong niya ang lolo sa tuhod niya, "Bakit po kayo laging tumitingin sa silangan?" Sumagot daw siya, "Nandoon ang bayan. Babalik ako balang araw." Ngunit hindi siya nakabalik.
Nabasa ang mga mata ng ama ko. Pumunta ka. Siguraduhin mong pumunta ka. Pumunta ka para sa lolo sa tuhod mo. Ito ang unang pagkakataon na sinuportahan ako ng ama ko. Disyembre, 1 pisaings na. 2 araw bago ang deadline ng muling pagsusuri. Umupo ako sa harap ng computer mula sa madaling araw. Nabalitaan ko na magkakaroon daw ng board meeting ang angkan ng pamilya sa araw na iyon sa Pilipinas. Doon daw ibibigay ang huling desisyon. Mag-uumpisa ang meeting ng hapon sa oras ng Pilipinas. 2:00 ng madaling araw sa Cuba. Naghintay ako. 1 oras, 2 oras, 3 oras ang lumipas. Naging 5:00 ng umaga. May mensahe na dumating. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko. Ipinababatid po namin ang resulta ng board meeting ng angkan ng Santos. Para akong binibiyak ang dibdib ko. Tiningnan ko ang ilalim. Ang inyong matandang rehistro ng kapanganakan at tirahan ay sinuri ng mga dalubhasa ng aming angkan. Ang resulta, totoo. Tugma raw ito sa format na inilabas sa Ilocos Norte noong 1905 at ang tatak at sulat ay naaayon sa formal na dokumento noong panahong iyon. Totoo. Tunay pala. Nagbasa pa ako. Gayunpaman, tungkol sa hindi pag-abot ng DNA sa pamantayan, nagkaroon ng diskusyon sa loob ng angkan. Ang ilang opisyal ay nagsabing dapat mahigpit na ipatupad ang pamantayan at ang ilang opisyal naman ay nagsabing sapat na ang ebidensya ng rehistro. Nagkaroon ng alitan. Gusto ko nang malaman ang resulta. Tiningnan ko pa ang ilalim. Bilang resulta ng huling botohan, 7 boto ang pabor, 4 na boto ang tutol, 1 boto ang abstain. Ang desisyon ay pagkilala. Pagkilala, umagos ang luha ko. 7,004. Kinilala ako. Sumigaw ako. Nakuha ko. Kinilala ako. Tumakbo ang buong pamilya ko. Ipinakita ko ang screen. Totoo nga, sabi ni inay. Walang sinabi ang ama ko. Ngunit nabasa ang kaniyang mga mata. Nagbasa pa ako. Kinikilala namin ang inyong karapatan bilang inapo ng angkan ng Santos at inirerekomenda namin ang pagbibigay ng espesyal na katibayan ng pagkamamamayan para sa mga kababayan sa ibang bansa. Ipadadala raw ang guide para sa aplikasyon ng visa sa ibang pagkakataon. Makakapunta na ako sa Pilipinas pagkatapos ng 120 taon. Ang pinangarap ng 4 na henerasyon. Hindi nakapunta ang lolo sa tuhod, ang lolo, ang tatay, at ang kuya ko. Ako ang pupunta. Unang beses kong kinuha ang watawat ng Pilipinas. Wala na ang espasyo kung saan nakatago ang rehistro. Ang rehistro na itinago ng aking lolo sa tuhod 120 taon na ang nakalipas ang nagligtas sa akin. Kahit kulang ng 0.2%, kahit hindi tumugma ang DNA, pinatunayan ng rehistro na kami ang totoo. Tiningnan ko ang bintana. Nag-uumaga na. 9:00 ng umaga, maliwanag na ang silangan, patungong Pilipinas. Ang direksyong tinitingnan ni lolo sa tuhod habang buhay. Ngayon, ako naman ang pupunta. Bumaba ang curtain. Enero 15 na. Natanggap ko ang dokumento na may pulang tatak. Nakasulat, espesyal, nakatibayan ng pagkamamamayan para sa mga kababayan sa ibang bansa. Nanginginig ang kamay ko. Totoo ito. Makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit may isa pang problema. Ang airfare. Sinuri ko ang presyo mula Cuba papuntang Pilipinas. 8,800. Hindi ako makahinga. 4 na beses ang presyo ng DNA test. Nang gabing iyon, tumawag ang matanda mula sa samahan. Nakuha mo raw ang katibayan. Congratulations. Salamat po. Pero masyadong mahal ang airfare, sabi ko. Pumunta ka sa samahan bukas. Kinabukasan, pumunta ako sa samahan. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako. Puno ng tao. Mahigit 20 katao. Lahat sila ay Pilipino-Cubano, General Assembly daw ng samahan. Nagtipon sila para sa akin. Lumabas ang matanda at nagsabi, "Alam ninyo, nakuha ni Raul ang katibayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng 120 taon, siya ang magiging unang tao sa atin na makakatungtong sa lupa ng Pilipinas." Nagpalakpakan. Ngunit may problema. Ang airfare ay 1,800. Tumahimik. Ibinigay niya ang isang sobre at nagsabing, "Ito ang naipon namin, pondo ng samahan at donasyon mula sa mga miyembro.
Tinanggap ko ang sobre at binuksan. Binilang ko, 1,200,000. Alam naming kulang pa, pero ito lang ang kaya namin. Umiyak ako. Nang sandaling iyon, may boses na nanggaling sa likuran. Kami na ang magpupuno ng natitirang 5,600. Tumingin ako sa likod, ang aking ama. Kasama niya ang aking ina at kuya. Ibinenta namin ang bahagi ng aming lote. Kalahati ng tubuhan para akong inatake sa puso. Iyon ang pinaghirapan ng ama ko sa buong buhay niya. Alam ko, sabi ng ama ko. Pero mas mahalaga ito. Habilin ni Lolo sa tuhod, hindi ba? Pumunta ka sa bayan. Pumunta ka. Pumunta ka para sa amin. Umiyak ako. Hindi ko na inalala ang hiya sa harap ng samahan. Hindi lang tumigil ang luha ko. Nakalikom kami ng 1,800. 1,200 mula sa samahan, 600 mula sa pamilya. Pera na pinagsama-sama ng buong bayan. Bumili ako ng airfare. Enero 28, mula Havana papuntang Naiya via Mexico City. 32 oras na biyahe. 3 araw bago ang pag-alis, may tumawag mula sa Pilipinas, hindi ko kilalang numero. Secretary General daw siya ng angkan ng Santos. Nakuha mo raw ang katibayan. Kailan ka aalis? Enero 28. Darating po ako sa Naiya ng alas 4 ng hapon. Sagot ko. Sige, susunduin ka namin. Pagkatapos ng 120 taon, babalik ka sa angkan. Naluha ako, mga taong hindi ko kilala. Hindi ko pa nakita, ngunit susunduin ako dahil lang iisa ang aming angkan. Gabi bago ang pag-alis, nag-empake ako. Naglagay ako ng ilang damit at toiletries at ang kahon ang unang inilagay ko. Ang watawat ng Pilipinas, ang record ng angkan, ang litrato, mga pamana na 120 taon na. Pumasok si inay sa kuwarto. Tapos ka na mag-empake? Tanong niya. Opo, sagot ko. Dalhin mo rin ito. At inabot niya ang isang sobre. Ano po yan? Tanong ko. Sulat, sabi niya. Para kanino? Tanong ko. Para sa lupa ng Pilipinas, sagot niya. Kakaiba ang salita niya. Sulat para sa lupa. Basahin mo kapag nandoon ka na. Nagising ako ng hating gabi. Alas 5, alas 10 ng umaga ang flight ko. Tiningnan ko ang bintana. Nakita ko ang mga bituin sa dilim, ang silangan. Alas 7, umalis na kami sa bahay. Nagkasama kaming lahat sa kotse. Nagmaneho ang tatay ko. Walang nag-ingay. Sa loob ng 1 oras papunta sa airport, dumaloy ang tanawin ng Cuba sa labas ng bintana. Ang mga tubuhan, ang mga lumang gusali. Ang lupang pinamuhayan ng aming pamilya sa loob ng 120 taon. Dumating kami sa airport. Bumaba ako sa kotse. Pinalibutan ako ng pamilya ko. Niyakap ako ni inay at nagsabing, "Ingat ka, anak." Tinapik ako sa balikat ng kuya ko. "Magpakatatag ka." Ang ama ko ay nakipagkamay lang, ngunit mahigpit ang hawak niya. "Pumunta ka." Tinalikuran ko sila at naglakad papunta sa departure gate. Paglingon ko, kumakaway ang pamilya ko. Kumaway din ako. At pumasok na ako sa loob. Ito ang daan patungo sa bayan. Lumipas ang 32 oras. Nagpalit ako ng eroplano sa Mexico City. Tumawid kami sa karagatang Pasipiko. Wala akong nakita sa labas ng bintana kundi mga ulap. Hindi ako makatulog. Ang puso ko ay patuloy na tumitibok. Palapit na ang Pilipinas. Pagkatapos ng 120 taon, babalik na ang inapo sa lupaing iniwan ng aking lolo sa tuhod sa edad na 13. Narinig ko ang anunsyo sa eroplano. Malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Sa pagitan ng mga ulap, nakita ko ang lupa, bundok, mga luntiang bundok. Ang bundok na nakita ko sa panaginip ko, ang direksyong itinuro ni lolo sa tuhod. Ang lugar na tinawag niyang bayan. Umiyak ako. Lumapag ang eroplano. Nang lumapat ang gulong sa lupa, nanginginig ang buong katawan ko. Lupa ng Pilipinas. Pagkatapos ng 120 taon, pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, mahigpit kong niyakap ang kahon. Ang kahon na may watawat ng Pilipinas, record ng angkan, at litrato, ang pamana na iningatan ng 4 na henerasyon. Bumukas ang pinto ng arrival gate. Nagsimula akong maglakad. Nakakita ako ng mga tao, mahigit 10 katao, may hawak silang banner.
Angkan ng Santos, maligayang pagbabalik pagkatapos ng 120 taon. Tumigil ako roon. Nang hina ang mga binti ko. Lumuhod ako. Inilapat ko ang noo ko sa sahig. Malamig na marmol. Lupa ng bayan. Ang lupang sinasabik ng 4 na henerasyon. Hanggang sa kanilang kamatayan. Ang lupang tinitingnan ni Lolo sa tuhod habang buhay. Ako ay nakatungtong. Umiyak ako. Umiyak ako ng malakas. Dumating na ako. Sa wakas, dumating na ako. May naglagay ng kamay sa balikat ko. Tumingala ako at may nakatayong lalaki na mukhang 60 taong gulang. Presidente raw siya ng angkan. Tumayo ka na. Maligayang pagdating. Umuwi ka na sa bahay. Muli akong naluha sa salitang bahay. Tumayo ako. Isa-isang lumapit ang mga miyembro ng angkan. Nakipagkamay ako. Salamat sa iyong paglalakbay. Magaling ka. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Mga taong hindi ko kilala, mga taong hindi ko pa nakita. Ngunit pamilya, mga taong may iisang dugo. Pamilya na nakita ko pagkatapos ng 120 taon, sumakay kami sa kotse papuntang Maynila. Ang tanawin ng Pilipinas ay dumaloy sa labas ng bintana, matataas na gusali, malinis na kalsada, mabilis na kotse, iba sa Cuba. Sabi ng presidente, nagulat ka ba? Opo, sagot ko. 120 taon na ang nakalipas, iba ang Pilipinas, mahirap na bansa, kaya umalis ang lolo sa tuhod mo para kumain. At ngayon, ganito na, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ano kaya ang itsura ng Pilipinas noong umalis ang lolo sa tuhod ko? 1905 yon, panahon na magbabago ang bansa. Umalis siya papuntang Hawaii para kumain. Inakala ba niyang magiging ganito ang bansa? Dumating kami sa hall ng angkan, malaking gusali. Pagpasok ko, puno ng tao. Mahigit 50 katao. Nagkaroon ng General Assembly. Sumulong ang presidente. Ngayon, mayroon tayong espesyal na bisita. Si Raul Santos, mula sa Cuba. Siya ang inapo ni Juanito Santos, ang umalis papuntang Hawaii noong 1905 at bumalik sa bayan pagkatapos ng 120 taon. Nagpalakpakan, napakalaking palakpakan. Mahigit 50 katao ang tumayo at nagpalakpakan. Tinawag niya ako sa harapan. Naglakad ako nang nanginginig ang mga binti. Tumayo ako sa harap ng mic. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ako marunong magtagalog. Magsasalita po ako sa English, sabi ko, at may interpreter na tumayo sa tabi ko. Dahan-dahan akong nagsalita. Umalis ang lolo sa tuhod ko sa lupaing ito noong 1905. Gusto niyang umuwi habang buhay. Ngunit hindi siya nakabalik. Hindi rin nakabalik ang aking lolo, tatay, at kuya. 4 na henerasyon ang nangangarap at 4 na henerasyon ang nagsabik. Ako ay dumating para tuparin ang pangarap na iyon. Inilabas ko ang kahon mula sa aking bag. Inilatag ko ang watawat ng Pilipinas. 120 taon na. Nahinga ng malalim ang mga tao. Ito ang ginawa ng aking lolo sa tuhod. Ginawa niya ito mismo gabi bago siya umalis. 120 taon naming iningatan. Lumapit ang presidente at tinanggap ang watawat. Nanginginig ang kamay niya. Salamat. Maligayang pagdating sa bahay. Muling nagpalakpakan. Tumayo at nagpalakpakan ang lahat. Umiyak ulit ako roon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang sulat ni inay sa hostel. Ang sobrang ibinigay niya gabi bago ako umalis. Sabi niya, sulat para sa lupa ng Pilipinas. Inilatag ko ang sulat. Sulat kamay ni inay, nakasulat sa Kastila. Raul, habang binabasa mo ang sulat na ito, nakatayo ka na sa lupa ng Pilipinas, 120 taon. Ang pangarap ng 4 na henerasyon, natupad mo, ipinagmamalaki kita. Siguradong nakangiti ang lolo sa tuhod mo sa langit. Batiin mo ang lupa ng Pilipinas. Para sa amin, para sa pamilya namin, na ang lupaing pinagmulan ng lolo sa tuhod mo, ay bumalik na kami. Mahal kita, inay. Hindi ako makatigil sa pag-iyak. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib at lumabas. Gabi. Nakita ko ang kalangitan sa gabi ng Maynila. Hindi gaanong nakikita ang mga bituin. Masyadong maraming ilaw. Iba sa Cuba, ngunit iisa ang langit. Ang langit na tinitingnan ni lolo sa tuhod. Tumingin ako sa lupa. Lumuhod ako. Hinawakan ko ang lupa gamit ang aking palad. Malamig. Enero kasi. Ngunit naramdaman kong mainit, gaya ng sinabi ni inay,
Nagbigay ako ng pagbati. Dumating na ako. Ako si Raul, inaapo ni Juanito Santos. Bumalik ako pagkatapos ng 120 taon para sa lolo sa tuhod, para sa lolo, para sa tatay, para sa amin, para sa buong pamilya. May hangin na umihip. Enero, ngunit mainit na hangin. Parang may yumakap sa akin, parang niyayakap ako ng bayan. Kinabukasan, pumunta ako sa Ilocos Norte, ang bayan ng aking lolo sa tuhod. May miyembro ng angkan na sumama sa akin, 2.5 oras sa tren. Dumating kami sa Ilocos, Luma. Dito mismo ipinanganak ang lolo sa tuhod ko. Ipinanganak noong 1882, nanirahan sa loob ng 23 taon at umalis. Hinanap namin ang address na nakasulat sa rehistro. Nagbago na at hindi na namin makita ang eksaktong lugar. Ngunit sapat na ang nakatayo lang ako malapit doon. Dito siya ipinanganak. Dito siya naglaro noong bata pa siya. Dito niya tinapakan ang lupa. Dito niya nilanghap ang hangin. At umalis siya sa edad na 20. Kumuha ako ng isang dakot ng lupa. Inilagay ko sa plastic bag para dalhin ko pabalik sa Cuba. Para ilagay sa puntod ng lolo sa tuhod ko, kahit lupa lang ng bayan, dahil hindi siya nakabalik. Isang linggo ako sa Pilipinas. Pumunta ako sa Maynila, Ilocos at Cebu. Saan man ako pumunta, mabait ang mga Pilipino. Kapag tinanong, taga saan po kayo? Sasagot ako, taga Cuba po. Inapo po ako ng mga migrante noong 1905. Nagulat silang lahat at nagsabing, maligayang pagdating. Siguradong mahirap ang pinagdaanan mo. Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa inakala ko. Nabalitaan ko na, noong umalis ang lolo sa tuhod ko, mahirap daw ang bansa at nagugutom, ngunit ngayon, ibang-iba na ang itsura. Matataas na gusali, mabilis na tren, malinis na bayan, isang bansa na pwedeng ipagmalaki sa mundo. Ano kaya ang naisip ng lolo sa tuhod ko kung nakita niya ito? Ano kaya ang mararamdaman ni lolo kung nalaman niyang naging ganito ang bayan na sinasabik niya habang buhay? Araw na ng pagbalik sa Cuba. Naghintay ako ng eroplano sa NAIA. Ang plastic bag na may lupa mula Ilocos ay nasa bulsa ko. Ang watawat ng Pilipinas at ang record ng angkan ay nasa bag ko. Pareho lang ang bagahe noong umalis ako. Ngunit ang puso ko ay ibang-iba na. 120 taon. Ang bayan na inasam-asam ng 4 na henerasyon hanggang sa kanilang kamatayan, natupad ko ang pangarap na iyon. Bumisita ako para sa kanila. Tinapakan ko ang lupa ng bayan, hinawakan ko ang lupa ng bayan, nilanghap ko ang hangin ng bayan. Ngayon, makakauwi na ako at maikuwento sa pamilya ko. Ano ang itsura ng bayan? Ano ang amoy? Ano ang pakiramdam? Gusto kong sabihin sa mga nanonood ngayon, ako ay mapalad. Tinulungan ako ng aking pamilya, tinulungan ako ng samahan, at tinanggap ako ng angkan. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. 120 taon ang mahabang panahon, ngunit ang dugo ay hindi nagtataksil. Ang ugat ay hindi naputol. Saan man ka nakatira, ilang henerasyon man ang lumipas, anong wika man ang sinasalita mo, ang bayan ay bayan. Kahit hindi ako nakapunta kahit minsan, kahit hindi ako marunong magsalita ng wika, nalaman ko pagkalapat ng paa ko, ito ang aking ugat. Dito nagsimula. Kung mayroon kayong nakatira malayo sa inyong bayan, gusto kong sabihin, kung may pagkakataon, bisitahin ninyo kahit minsan. Sa bayan man ng inyong magulang o lolo, may pakiramdam na mapupuno ka sa pagtapak lang sa lupaing iyon. Mahirap ipaliwanag, ngunit totoo. Salamat sa panonood. Magandang araw at manatiling ligtas kasama ang inyong pamilya. Magandang araw.